Ano ang mararating ng 3,799 pesos per person na joiner tour sa Baguio in 3 days? Umakyat kami sa Baguio para malaman. We're Sal and John, travel enthusiasts who enjoy exploring the Philippines and beyond. And this is 3 days and 2 nights in Baguio. Bumiyahe kami ng gabi from Quezon City on a Thursday at dumating sa Baguio ng Friday morning. At ang una naming pinuntahan ay itong Igorot Stone Kingdom. Alright, nandito tayo ngayon sa bagong attraction dito sa Baguio, yung Igorot Stone Kingdom. Entrance is 130 for adults and 100 para sa mga bata at saka sa mga senior citizens. So ayan, madami ng mga tao, mukhang kakaiba yung experience na to. Let's go inside. Okay. Medyo maraming tao, pero malawak naman. And natutuwa ako kasi, ang ganda niya. Tingnan nyo. So pag sinabing Igorot Stone Kingdom talaga. So yun, i-explore pa namin pero sa entrance pa lang madami na kayo makikita. May pa-picturean ng kabayo doon, may welcome pictures dito sa mga statue of Igorots, no? And I think pwede rin kayong mag-rent ng mga Igorot outfits. So ganito pala nag-start itong Igorot Stone Kingdom, no? 2020 lang dahil sa White Carabao, which is a tribute din pala dun sa Igorot culture. Kit-kit mo! Ang massive ng mga bato dito. Tapos nakakamangha, paano nila dinikit yung ganito kalaking mga bato? Grabe! Hawakan natin. Ang tibay niya. Ang ganda. Tara, tignan natin doon. Ang ganda! Rampa din yung mga hagdan. So, very siya, kid and senior friendly. So, hi guys, medyo nakalibot na kami dito sa Igorot Stone Kingdom. So, grabe, ang lawak niya. Tsaka hindi lang siya malawak, ang taas. Tapos ang maganda dito, kasi 'di ba Igorot nga, yung level niya, ginagaya nila yung rice terraces. Sa isang part, meron doon na fake green grass kasi nga ganun yung shape ng rice terraces. Tapos, ang maganda dito, continuous yung pag-develop nila. May mga bridge na nagko-connect sa left and right and sa front. And then, makikita mo, safe talaga yung mga bato kasi kahit tipak-tipak siya, ang solid niya. Alam mo yung parang nakikita ko sa mga Egyptian, Stone Kingdom nga. Tingnan nyo, ito yung... So ilang levels yan guys, hindi namin mabilang pero basically yan yung Igorot Stone Kingdom and isang side pa lang yan. Meron sa front. Pa doon. And then meron pa kung asan kami ngayon, which is... Ito yung color, parang dark gray. Pero pag titignan nyo, meron pa parang doon sa kung ilalapag ko ng ganyan, yan, napakataas niya guys. Doon pa. Nag-rent din kami ng damit na ginagamit ng mga Igorots. For 50 pesos, nasa sa inyo na kung ilang oras nyo siya gagamitin. Pero I think 2 to 3 hours dapat yung kailangan dito. Pero dahil naka-joiner kami, 1 hour and a half lang kami dito. So, susulitin namin. Alright, so nakakit kami dun sa kabilang side of the Igorot Kingdom. So, dun sa likod namin, yung gray, ang tawag nila dyan ay yung Modern Kingdom. Okay? I think yan ang highest point so far. Tsaka kung alam niyo yung sumikat na mga kababayan, Hep Hep Hooray, meron na siyang pangalan na view deck. Yun ang pangalan niya guys, Hep Hep Hooray. Okay? Dun sa pinakataas yung top view deck na hindi ko alam kung kaya pa namin akitin kasi ang daming palapag. Pero para sa mga malalakas ang endurance dyan, malalakas ang leg power, definitely you would want to go up kasi ang view doon is, kita nyo talaga yung buong
Igorot Stone Kingdom plus yung mga surrounding areas. Steep lang yung akyatan. Kaya may mga railings. Kaya may mga railings. Hawak kayo. Daming pagkain. Alright. So, pa-exit, bumili kami ng merienda muna dahil nagutom kami kakakit ng Igorot Stone Kingdom. Ano yung sa'yo, Ani? Bayabas. Bayabas yung kay Hani sa akin, strawberry taho. You don't see this every day, lalo na sa Maynila, dito sa Baguio. Normal lang siya, common siya. So, titikman natin. So, titikman natin ngayon ano lasa niya. Yeah, it's different. Kakaiba, pero masarap pa rin. Strawberry taho. Highly recommended. Hi guys, so 5 minutes na kami sa Diplomat Hotel. So right now, nandito kami sa Pagsansyan Village. So, sa maraming mga food stalls. tsaka mga souvenir shops. Yan. May kumakanta pa. Gumakanta pa. At nag-order kami ng ng champurado. Thank you. Hey, lupo. Thank you. Tinig tayo dun sa nakanta. May nagbabasking dito. Ah, Sarap na. Hilasa eh. Red Cordillera rice eh. that's why. Next stop ay ang Mirador Heritage Park where makikita nyo itong Torii Gate na may overlooking view of Baguio. Yun nga lang maulan nung dumating kami dito so hindi kami masyadong nakapag-ikot. Pero if okay naman ang panahon, it's a highly recommended place to visit for the view or if gusto nyo lang mag-relax and magdasal. After that, sinunod na namin itong strawberry farm. Dito na rin kami kumain ng aming brunch. So, ito yung turoges nila. Meron ng bagnet, meron ng chicken, and then salad for 180 sulit po. So, ayan. Nakuha na namin yung order namin and umuusok pa. At ang bango niya, guys, for 150 pesos. Sarap. May onions pa, oh. Tsaka beans, carrots. Ang sarap. Try natin yung chicken. Malasa yung chicken nila. Hi guys! So ayun, dito pa rin kami sa Strawberry Farms. Nasa likod ko mga souvenir shops. Ang dami kayong mga hanap ng mga souvenir shops dito. Ayan, may mga pasalubong na food. Kanina pumunta kami sa mga halaman nandun. Nandito rin mga strawberry jam.
Up next sa listahan namin ay ang Bell Church. Ganda! Alright guys, so andito tayo ngayon sa Bell Church here sa Baguio. Nasa tuktok kami or somewhat tuktok ng Bell Church. Bakit ko nasabing tuktok? Because yung Bell Church actually, tinayo siya along a mountainous slope dito sa Baguio. So paakyat siya. But all in all, it's like a Chinese monastery / temple. Yun ang style niya. So madami kayong makikita mga Chinese structures, mga gates, mga inscriptions doon na makikita kayo. But I think the overall vibe, kasi madami siyang mga plantations, madami siyang mga puno, very nature-friendly and very feet-friendly din. Kasi kung aakit kayo, syempre, baka isipin nyo, ay grabe, aakit ako, Joel, nakakapagod naman yun. No, actually guys, light lang yung mga steps, maliit lang siya, so it's very easy para akyatin. May mga ramp din para mas madali sa inyo. So you can see the city from here. No? So, ayun guys, come visit, 20 pesos lang ang entrance fee, 20 pesos per head. Alright? So, alright, let's explore more places dito sa Baguio. Hi guys, it's actually 3 p.m. 3 p.m. talaga yung check-in. So, mula 6 a.m. hanggang 3 p.m. nag-tour kami. So, kasama sa 3,799 na binayaran namin is yung accommodation. So, simple na yung accommodation. Pero for the price kasi na 3 days, 2 nights, 3,799. Kasama na yung transfer mula Manila to Baguio. Tapos yung mga pupuntahan pa sa Baguio. Diba? Sulit. So, ito siya. Test natin yung mattress. Oh, yun naman. And then, meron silang towels, may blanket, may TV, and sana may hot shower. Kasi malamig dito. May hot shower naman. Yeah, may hot shower. And may bidet, my favorite. So, isa pa sa mga ganda dito is meron silang terrace. Though, daanan siya. Pero maganda to, early morning or pag gabing-gabi na kasi pwede ka dito tambay pag trip mo lang. So ayan, and pasok tayo sa loob. So ito yung key, nandito na din yung wifi. So sulit diba? Hi guys! So we finally made it dito sa Burnham Park, isa sa mga gusto namin bisitahin for a while now. It's 5 p.m. It's 5 p.m. Umaambon unfortunately, pero we're not going to let that stop us. We're gonna have some fun here, explore natin kung ano magagawa dito sa Burnham Park. Ang una naming activity dito sa Burnham Park, ayan. Boat ride dito sa Burnham. Boat ride kami. 30 minutes to 50 guys. 30 minutes to 50. So yun, may mga options naman. Pwedeng kayo ang mag-row. Pwedeng meron si Kuya. Pwedeng meron si Kuya. Hello. May mga iba na pedal boat naman. So yan. Ito yung tsura guys. Yan. So ito ang namin, POV namin ngayon. Ganda ng effect na no. Ito mo yung mga yung ulap. Yung fog clouds. Ito mo, from here, sobrang pagi, hindi mo na makita kasi yung SM. Alright guys, so kakatapos lang namin sa Burnham Park, kakatapos lang namin mag-ride sa isa sa mga boats, which was supposed to be 30 minutes. However, nature has other plans, no? So biglang lumakas yung ulan and hindi na siya nag-let up ever since. Mga alas 6 or I think 5:30. And then, hindi na siya tumila, guys. So, sometimes talaga, guys, pag mag-out of town trip kayo, out of country trip, may ibang plano ang nature.
We tried naman na tingnan kung pabor yung weather, pero in a week's time hindi mo talaga masabi. Nalaman lang namin na may LPA a day before, I think couple of days before. Wala na kami magawa kasi nakabook na yung tour namin. So for now, we're gonna have dinner muna and babalitaan namin kayo. Alright, so andito tayo ngayon sa Botanical Gardens to start off the day. Thankfully, May araw! thankfully may araw ngayon. The weather is much better. Di na siya maaambon. Sana ganito for the rest of the day. Umaga pa lang, pero ito ang to kick things off, yung day 2 natin. Dito tayo sa Botanical Gardens. So makikita nyo, sa background pa lang, there's lots of trees, pine trees, mga halamanan, and siguro madami pa tayong makikita dito. So we're gonna check it out right now. Tara! Let's go! Garden. Cute ng mga lepan. Grabe, yung mga puno dito. Hi guys! So medyo nakalibot na kami dito. Ang lawak pala! Malawak siya. It's way bigger than we expected. So somewhere here may Thai garden, may Japanese garden, Korean garden, may Korean garden, Asian garden. nakita na namin yung Dahlia Garden. And kung iikot ni Honey a while, makikita natin yung Golden Gate Bridge. So all of a sudden, nasa San Francisco na tayo. Pagka-ikot mo, nasa China na tayo. So, Cute! May pala tayong ganito eh. Bakit ko lang naman ako? Alright guys, so andito ngayon tayo sa Wright Park. This is the second stop ng tour natin on day 2. Sa likod ko, ito yung famous na fountain na spring fort ng gano'n, umaarko na ganyan. Look at that! Look at that! So ngayon dito may mga linya nagpapapicture for good reason. Ito yung isa sa mga highlights dito sa Wright Park, no? Now, kung titingin kayo doon, wala kayong makikita dahil foggy siya. Pero pag diniretso natin yan, guys, ito yung Baguio Mansion na tinatawag nila, no? So, maya pupuntahan natin yan. Madami pa pupuntahan dito sa Wright Park. It's one of the best places for leisure walking and jogging dito. Oh, by the way, free lahat to, free entrance. So, bumili kami ng strawberry taho and Ube taho. umaaraw na dito guys and tignan nyo, mas clear na dito sa Wright Park. Look at that. More people, more photographs, better photographs. Kita from here yung the mansion. You know? Well, you know na nga eh. Yeah.
Alright, so nakikita nyo, umaraw na sa wakas. Thank you, Lord. And nandito na ngayon sa Mines View Park. If you can see, ang ganda ng view. Clear up na ni Lord ng mga ulap. So, ayan, si Honey is behind the camera kasi ang daming tao, guys. So, medyo masikip sa mga pupunta dito, lalo na mga peak hours, peak days. Madami talaga mga turista. You can't blame them kasi maganda talaga ang view dito. This is one of the highlights dito sa Baguio. Wag lang kayo umano. Kasi baka mahulog kayo. Be careful pag kukunan nyo ng mga cellphones nyo. Make sure na may strap kayo or something para hindi nyo mabitawan. Kasi once mabitawan nyo yan, wala na. Game over na, no? So, ayun. Napakalamig, guys. Bring your jackets dito. Of course, pag nasa Baguio kayo, dapat lagi kayo naka-jacket. And just enjoy the view. So, after nito, meron din doon na mga photos, pwede kayo magpakuha kasama yung mga kabayo, kasama nyo sila, sinasakyan nyo sila, kayo na bahala. Iba't ibang feast doon. And yun, so look over there, mga Cordillera Mountains. Alright guys, so tapos na kami sa Mines View Park. Saglit lang guys, Saglit lang. 10 minutes kasi ang daming tao. Yeah, madaming tao. So if kanya i-handle yung crowd, pwede naman kayong tumagal doon. So now we're hungry. Pagkalabas nyo naman guys ng Mines View Park, marami na kayong makikita mga kainan doon. In fact, may mga mag-aalok pa sa inyo na ay pwede kayong kumain dito. So ito yung napili namin. And ang lunch namin, yes, is papaitan. So, kambing. Papaitang kambing, di ba? First time mo ba kakain ng papaitang kambing? No. Pero nakakamiss din. It's been a while. Tsaka bagay dito guys kasi Baguio, malamig. So, swak na swak pag soup. Si Honey, excited nang kumain. Nagsaserve na siya. So, kain na tayo guys. Kain na muna tayo. So, itong in-order namin, good for 2 to 3. Pero, kung may kasama kayo, pwede mo kayo mag-order pa ng ibang madami pa naman silang food dito. Pero kami kasi dalawa lang. So, rice lang, 35 each, and then 550 yung papaitang kambing. Yeah, we're good. Alright, let's eat. Siyempre, di kumpleto ang Baguio visit nang hindi bumibisita sa Good Shepherd para bumili ng kanilang famous ube jam. Carmen's Best. Dito lang sa tapat. Sa Lubungan Center. Ako, isa pong brown butter almond grated. Okay. For 160? Stations of the Cross. Hi! Pabili na! Alright guys, so after namin sa Mines View Park and Good Shepherd, no? We decided, kami na mga ka-joiner namin na dumiretso na sa Burnham Park, no? Kasi mamayang 9, ang inabangan namin is yung night market. But that's 9. Hapon pa lang. So we got a few hours left to spare. So kami ni Sel, we decided to try itong one of the most known cafes here sa Baguio, Cafe by the Ruins. So malapit siya sa Burnham Park. If nasa Burnham Park kayo guys, pwede na siya lakarin, no? If you have the patience for it. Yung mga 10 to 15 minute walk. So yun, and since matagal-tagal pa bago kami kumain dun sa night market later, we decided na mag quote-unquote advanced dinner na in a way. So yan ang in-order ko guys. Filet mignon with may gulay kasama. You got butter here, you got small potatoes over there. And then yan yung quesel, no? So sotanghon. Yan. We'll eat muna. Bye guys. Hi guys! So, naglalakad kami ngayon. Mga nasa, ano sabi sa Google Maps? 15-minute walk. So, nag-cafe hopping muna kami. Well, actually, dalawa lang naman. Pero kasi doon kami magkakape ngayon sa Coco Cafe.
So I think isa siya sa mga medyo bagong cafe dito sa Baguio. Kakape lang kami doon kasi hinintay pa namin yung magbukas yung night market. Alas 9. Oo. Got a lot of time to spare. So Alas 5 pa lang eh. So tara, tignan nyo yung ano nila dito. Pakita mo ani, yung lakaran. Hey! walkways, very clean. Ayan na siya. Baby. Oh, it smells good. Saan tayo? Oh. Baka makipagpalit ka sa akin. Masarap sa akin. Sa puno sa akin. Weh. Sa akin na ata ito eh. Ano yan? Coffee mocha. Ano ba sa akin? Hazelnut. Ah, okay. Masarap siya. Yeah. Saka may paano sila, oh. Yep. Sa gilid, sa rim. Tapos habang nakikinig kami ng ano, music. Alright. Cheers, honey. Cheers. We'll enjoy our coffee muna. Bye! So, hi guys! It's currently 7:45. Kakatapos lang namin doon sa second cafe na pinuntahan namin, which is Coco Cafe. So, right now, nasa Burnham Park kami. Sinisipon na ako sa lamig. Yeah, sobrang lamig guys. Sobrang mga ganitong panahon talaga. Gabi pa naman din, tas nasa Baguio kayo. Malamig talaga. So, right now, medyo may mga pailaw. So, ayan o, sa likod namin. Pakita mo. Yeah. Yep. So, lalakad lang kami dito kasi we have an hour and 15 minutes pa para sa night market. See you later, guys! Bye! So, andito tayo sa bust ni Daniel Hudson Burnham, yung namesake nitong Burnham Park, na makikita nyo once na makapasok kayo doon sa main entrance ng Burnham Park. Malalaman nyo yung main entrance, may nakalagay, Burnham Park, tas may gate, literal na ganun. So, according to this, dun sa inscription sa bust, sige, basahin natin. Nang mabilisan, world-renowned American architect from Chi-Town, Chicago, USA. And hindi ko na babasahin lahat. Pero ang summary nito is isa siya sa mga instrumental na figures para mabuo itong Baguio City. After namin dumaan sa Session Road, sa wakas nagbukas na rin ang night market na talagang dinadayo ng mga locals at mga tourist alike. Crowded lang siya every night pero dito ibang vibe din kasi maraming food choices and sa lapas nito ay may mga bilihan din ng mga damit, accessories at iba pa. Dala kayo dito, barya lang. Para mabilis kayo makabili. Magkano? 100.
Good morning! Maaraw na dito sa Baguio sa aming day 3 and last day. So right now, nandito kami sa Camp John Hay. So malawak itong Camp John Hay. Pagpasok mo pa lang, depende sa pupuntahan mo. Pwedeng malapit lang from the entrance, pwedeng malayo. For us, yung mga malalapit na spots na pupuntahan natin, medyo sa looban pa. And the first one na pupuntahan natin and explore is Cemetery of Negativism. Yes. So yung Cemetery of Negativism, ililibing mo ang mga negative vibes. Ganun. So papakita namin sa inyo later. Ayan, ikot tayo. yan. So may mga puntod dyan, makikita nyo. May mga puntod dyan. So dyan, ililibing yung mga bad vibes nyo at mga hinanakit sa buhay. Basically. Hindi, totoo yun, Nani. Yun Akala nyo lang sa day 3, ang daming pupuntahan, which madami talaga. Pero ang day 3 is sa loob lang siya ng Camp John Hay. Kasi malawak to eh. So we were given na chance na 2 hours here. Pagdating sa full-on nature experience ng Baguio, dito nyo siya makikita. Yes. One of the places na makikita nyo siya kasi ang daming puno, sobrang presko. So yung entrance fee dito is 75 pesos for regular. Tapos yun, dun sa mga mahihilig mag-jogging, kung naghahanap kayo ng hotels to stay in Baguio, kung gusto nyo dito, pwede naman. Kasi paglabas nyo, pwede na kayo mag-jogging. Sobrang ganda dito mag-jogging kasi uphill. Uphill. So talaga matetest yung endurance nyo, tsaka presko talaga. Madami na kami mga nakitang nagja-jogging dito. So, yun, masarap na jogging place talaga siya. So, anyway, that's it for now. At tingnan muna natin tong Cemetery of Negativism. Let's go, guys. Just can't shake it. Wow. Alright, meron din tayo dito Bell House and Bell Amphitheater. Vacation house for Philippine commanding generals owing to the favorable climate of Baguio 1906. So ang sabi nila, dito daw nagbabakasyon ng mga general. Alright, hi guys. Let's explore Secret Garden. Alright. Let's go. Ayan, so our secret garden. And you will know na secret siya kasi malayo siya from the Bell House. Talagang may trail from the Bell House to lead you into here. Dadaan ka ng gubat basically bago pumunta dito. So, no surprise, secret talaga siya. Alright guys, so napaka-amazing nito kasi talagang pinapaligiran ka ng mga puno. Nasa gubat ka eh. Basically, nasa gubat ka. Diba? Tapos gumawa sila ng walkways. Ginawa nila ng garden sa gitna ng gubat. Take away all my stress. Take away. Ba't hindi ako i-hug mo? Ayan, yan. I like it here. Ganda ng ginawa nila dito. So hi guys, pa-exit na kami dito sa Secret Garden. Grabe, nakakahiya yung mga puno dito kasi ang lalaki nga. Tapos hinag ko nga kanina yung isang puno kasi grabe, ang lamig yan, ihag. Nagselos na ako. So, pa-exit na kami. So, marami pa tayong titignan. So, siguro mga 30 minutes stay kayo dito kasi maganda talaga. Talagang take it in guys. Pag nandito kayo, take it in. Huwag niyong madaliin. Masarap yung simoy ng hangin dito sa Secret Garden. Ilang taon na po siya? Ang cute! Alright guys, so andito tayo ngayon sa Bell House na nasa tabi lang ng Bell Amphitheater. And nandun banda yung Secret Garden kung saan tayo nanggaling kanina. So now we're going to explore yung loob ng itong Bell House. Papasok kayo guys, sa labas pala makikita nyo na sala set. And I'm guessing na ito yung mga bakasyonan ng mga American generals noon. Kasi yung architecture niya parang old school American, kahoy, may patio, diba? Sa States, ganito yung mga bahay sa States eh. So, ayun, ngayon tourist attraction siya and we're gonna go inside. Let's check it out. Don't sit.
So hi guys, nandito kami sa isa sa mga rooms. Grabe pala yung bahay ng mga generals. Ang lawak niya. Okay, just imagine kung dito kayo nagbabakasyon, tapos lalabas lang kayo, may balkonahin na overlooking the trees and the mountains na napaka-presko, guys. Grabe yung patio nila. As in, yung bahay, hindi lang siya sa harap. Palalibot siya. May nakapalibot na patio. So, Grabe, all lawak. around the house para may balconies. So, yung living room, yung mga bedrooms, yung kitchen, and then patio. Ang lawak, para nga siyang pang 3 pamilya. Actually. Sa laki niya. Sa laki niya, Sa sala pa lang, napakalawak niya. Plus, ang dami na ng fireplaces. Yes. Nakatakip na lang ngayon yung mga fireplaces. Pero siguro at that time, diba, dahil nasa Baguio ka naman din at napakalamig. And sobrang lamig pa rin before. Yeah, ngayon malamig pa rin naman, pero iba yung lamig before kasi syempre, konti pa lang yung pollution. Tsaka may nakatira talaga dito. So, kailangan nila ng fireplace. Ngayon, dadaanan lang natin, diba? Yes. So, sure? Alright guys, time check. It is 9:54. 9:54. So yeah, nakalibot na kami dito sa John Hay. So again, ano yung mga pinuntahan natin? So pumunta kami sa Cemetery of Negativism, Secret Garden, Bell Amphitheater, and yung Bell House. Yung isa sa pinaka-favorite ko dito is yung Bell Amphitheater tsaka yung Bell House kasi nagpapakita to talaga ng history na yung mga nakaraang siglo talaga. Ganito yung mga bahay noon, lalo na yung patio, ang lawak, tapos yung mga kwarto, ang lalawak din. They use different kinds of woods and yung intricate designs. And makikita nyo dito sa Bell House din, ang dami nilang fireplace, no? So, good 2 hours is enough for us na lumibot dito. Yeah, sakto na yung 2 hours guys, lalo na kung ang dami yung mga pupuntahan dito sa John Hay. So, kung pupunta kayo here, dala na lang kayo din ng shades, ng kayo, and wear comfy shoes. Tara, habang may upuan dun. So, bumaba kami after bumili ng taho. Dito kami sa may picnic area. Cheers to life. Cheers to life. Cheers to Baguio. Hi guys! So, nandito kami sa isang stopover na may pasalubong and meron na rin kainan. Para siyang lumang bahay na kinonvert. And we're on our way na to Manila. Pero bago ang lahat, kailangan muna na, syempre busog, ayan, gutom na si Honey as you can see. Ako rin kakain na. We got tilapia, ampalaya, kumuha rin kami Crispy kangkong, ko yun? Yeah, crispy kangkong. Ang sarap Tapos kumuha rin ako ng bangus and yes, may sabaw rin kami. Yung presyo dito, para siyang medyo up level lang sa karinderya kasi isang ulam ay 80 or 120. Pero masarap na ito. For example, itong ampalaya. Bam! So sana na-enjoy niyo itong vlog namin on our 3 days, 2 nights Baguio outing with Joyner. And if you did, don't forget to like and subscribe for more videos. Until then, And Sel, and Joel, see you again on our next vlog. bye guys!